Magandang araw, mga grade 6 learners. Ako ang inyong guro at malugod ko kayong tinatanggap sa ating panibagong aralin. Pero bago tayo magsimula, may tanong muna ako. Naranasan mo na bang hindi makapasok sa klase? O kaya naman ay hindi makadalo sa kaarawan ng isang kaibigan? Ano ang ginawa mo? Nagsorry ka ba? O nagbigay ng paliwanag? Kung oo, alam mo bang may tamang paraan ng paghingi ng paumanhin gamit ang isang liham? Iyan ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya ihanda na ang inyong kwaderno at lapis. Simulan na natin. Sa araling ito ay makikilala ang liham ng paghingi ng paumanhin. Matututuhan ang mga bahagi nito, mauunawaan ang ilang kasabihang Pilipino. Matutukoy ang proksemika o tamang espasyo sa pakikipag-usap. Magagamit ang focus ng pandiwang tagaganap. Makikilala ang elementong text sa multimedia. Isipin natin ang sitwasyong ito. Liza: Brina, bakit hindi ka pumasok kahapon? Brina: Lumipat kasi kami ng bahay, kaya tumulong ako sa nanay ko. Liza: Nako, paano nalaman ng teacher? Brina: Gumawa ng liham ang nanay ko. Mga bata, sa tingin ninyo, bakit mahalagang magsabi ng totoo kapag humihingi tayo ng paumanhin? Isulat ang inyong sagot sa comment section. Bago natin pag-aralan ang liham, kilalanin muna natin ang ilang kasabihang Pilipino. Alam ba ninyo na ang mga kasabihan ay mga aral na nagmula pa sa ating mga ninuno? Hindi lamang ito magagandang salita, may malalim itong kahulugan. Kapag may itinanim, may aanihin. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kapag nagsumikap ka, may magandang bunga kang makakamit. Halimbawa, kung araw-araw kang nag-aaral, malaki ang tsansa mong magkaroon ng mataas na marka. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagdarasal, kailangan ding kumilos. Halimbawa, kung gusto mong maging honor student, hindi pwedeng puro dasal lang. Kailangan ding magbasa, gumawa ng takdang aralin, at makinig sa klase. Ganito tayo tinuturuan ng ating mga kasabihan na maging mabuting tao. Ngayon naman, ano nga ba ang liham? Ang liham ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ginagamit ito upang maipahayag ang ating damdamin, impormasyon o mensahe sa ibang tao. Isa sa mga uri nito ay ang liham ng paghingi ng paumanhin. Ginagamit ito kapag gusto nating humingi ng tawad o magpaliwanag sa isang pangyayari. Halimbawa, hindi ka nakapasok dahil nagkasakit, hindi ka nakadalo sa isang programa, o kaya hindi mo na ipasa ang proyekto sa tamang oras. Sa halip na basta magsabi ng, "Sorry po," mas maganda kung magsusulat tayo ng maayos na liham. Mga bahagi ng liham: pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Ang pamuhatan ang bahagi ng liham na nagsasaad ng tirahan o address ng sumulat at ng petsa kung kailan ito isinulat. Bating panimula. Ito ang pagbati sa taong pinadadalhan. Halimbawa, "Mahal kong guro." Katawan ng liham.
Ito ang pinakamahalagang bahagi. Dito nakasulat ang dahilan ng paghingi ng paumanhin. Ang bating pangwakas ay ang bahagi ng liham kung saan nakasaad ang magalang na pamamaalam o pagtatapos ng mensahe ng sumulat. Ito ay matatagpuan sa dulo ng liham bago ang lagda at palaging sinusundan ng bantas na kuwit. Halimbawa, lubos na gumagalang. At panghuli, lagda. Ito ang pangalan ng sumulat. Napakadali lamang, hindi ba? Hindi lamang salita ang ginagamit natin sa pakikipag-usap. Mayroon ding tinatawag na di-verbal na komunikasyon. Isa rito ang proxemika. Ito ang tamang distansya ng mga taong nag-uusap. Halimbawa, kapag kausap mo ang nanay mo, mas malapit ang inyong pagitan. Kapag teacher naman ang kausap mo, may kaunting distansya bilang paggalang. Kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao, mas malayo ang pagitan. Ang tamang espasyo ay nagpapakita ng respeto sa ating kausap. Mayroong 4 na uri ng proxemika na nakabatay kung gaano kalayo ang distansya o espasyo ng nag-uusap. Espasyong intimate, 0 hanggang 1.5 piye ang distansya. Espasyong personal, 1.5 piye hanggang 4 na piye ang distansya. Espasyong sosyal, 4 na piye hanggang 12 piye ang distansya. Espasyong publik, 12 piye o higit pa ang distansya. Balikan natin ang pangungusap. Si Mildred ay sumulat ng liham. Tanong, sino ang gumawa ng kilos? Tama, si Mildred. Ang focus ng pandiwa ay nasa tagaganap o aktor. Karaniwang ginagamit dito ang mga panlaping, nag, mag, mang. Halimbawa, nagbasa si Carlo, tumakbo si Ana. Sumulat si Lisa. Laging tandaan, kapag ang paksa ang gumagawa ng kilos, tagaganap o aktor ang focus ng pandiwa. Ngayon naman, napansin ba ninyo ang mga slogan sa internet? Bakit kaya kapansin-pansin ang mga ito? Dahil gumagamit sila ng iba't ibang elemento ng text. Katulad ng font, font size, font style, font color. Kapag tama ang paggamit ng mga ito, mas madaling mabasa, mas malinaw, at mas tumatatak sa isip ng mga tao. Halimbawa ng slogan, magalang na pananalita, pagmamahal sa kapwa ang bunga. Simple, ngunit malinaw ang mensahe. Bago tayo magtapos, subukan nating sagutin ang mga tanong. Ano ang tawag sa liham na ginagamit upang humingi ng tawad? Tama, liham ng paghingi ng paumanhin. Pangalawa, ilang bahagi mayroon ng liham? Tama, 5. Pangatlo, ano ang tawag sa tamang distansya ng pakikipag-usap? Very good, proxemika. Kapag ang paksa ang gumagawa ng kilos, ano ang focus? Tama, tagaganap o aktor.
At iyan ang ating aralin para sa araw na ito. Sana ay may natutuhan kayo tungkol sa liham ng paghingi ng paumanhin, kasabihang Pilipino, di-verbal na hudyat, focus ng pandiwa, multimedia text. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pa nating mga aralin sa grade 6. Ako ang inyong guro. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam, mga bata. Ngayon upang mas lalo pa tayong matuto, gawin natin ang inihanda kong gawain para sa inyo.